this. Pero ito itong solar power, ano lang ito, additional. Pero pero paano pag kailangan natin ng kuryente? Ano yan, ano? Okay. Yan ang issue. Kailangan natin. Ako. Ikaw ang una ko naisip sige. Natin yung kabit nyo na. Sige. Okay. Tanong lang. Para saan yan? Yung mga early warning device that we are putting in right areas, especially sa area na kung saan malapit sa bahagi ng tubig. Kasi hindi natin alam yung mga bagyo nagdudulot, yung malalakas sa bagyo, nagdudulot talaga ng panganib yun. And if we can be ahead of time, informing the general population, baka we may save more lives during those possibility. At saka may pinaaral nga po sa ating weatherman na kung po pwede yung balita na hindi ko pa alam how far is the truth, but there is already a study of the biggest El Nino that's going to happen in November. And based on historical facts, that is true, factual, ang maagap na paglikas ay makapagliligtas ng buhay. With these tools that we are putting into places, hindi lang ito nagagamit sa lindol o sa sunog, lalong-lalo na sa bagyo. And you know that already, historically, ang Pilipinas, in Manila, ay nahambalos ng bagyo. Malaking portion ng taon. So ito yung patuloy na paghahanda ng MDRRMO through the leadership of Director Arnel Angeles to put equipment and tools to properly guide ahead of time as much as we can during crisis, dilubyo, baterya, to save more lives. Mayor, saan po natin na-procure to at magkano yung pinabili na? Ay si Arnel na makaka-address niya. But of course, what is important is i-install natin to sa community na binabantayan natin. Particular sa district. Yeah, District 1, District 5, and District 3. The western side of the city. Yung mga coast Yan na yung Yun. body of water. Yes. You're right. Ano magiging silbi nila? I mean, ang pinaka-purpose nila? Yung napapanood ninyo sa gera. Yung napapanood ninyo sa gera. Yung napapanood yung Sirena. Napapanood nyo sa Japan. Kung hindi napapanood nyo sa mga developed countries, yun yung ina-adapt natin. Then, after installing this, we will conduct training, public information dissemination on what kind of sounds and what is the purpose of the sounds na kailangan nilang gawin ahead of time. It's always about being ahead of time. Bago pa humambalos bagyo or posibleng mga, alam mo, marami ng technology ngayon na naabatan bago dumating yung mga sakuna. Tsunami warning, bagyo, or posible sana ma-discover na mahula ng makina yung mundo. But then again, as you heard about, you were there a few months ago. We practiced your drill, earthquake drill, massively. And these are the same facility that we installed here. Now we're installing it in the community area. But this is going to be happening all over the city as time goes by. Kasi marami rin na area na concerned areas. But for the meantime, yung top priority
Yun nasa tabi ng Manila Bay. So we are now talking from Nabotas boundary up to the port area here in Luneta. So yan yung community nito. So Focus talaga. dagdag ko ito. So may Dagdag. Dagdag. Di ba meron na tayo rito? Naririnig sa buong Pago, Ermita, Malate area. Now we're going now the western side of the city. Ngayon po yung release na training po, yung training po kasi natin. Yeah, the MDRRMO will take the lead training the barangays, the community, through simulation and drills. Mayor, kailan po ito isinalagay? Ay, insula kagad natin. Eh, kararating lang ngayon, talagang na. Ito, ganyan siya makikita ninyo. Anong bansa yung gumagamit ng ganito klaseng technology? Yung ganito, yung mga matagumpay na bansa, mga developed countries. Sa Japan. You can hear it in wartime, like Israel, yung missile warning, incoming missile warning. Because this has so many use with regard to informing ahead of time the community. In our case, most of the time, magagamit natin to for typhoon, tsunami warning. Yan ang mga pwede natin magamit. Kasi nadidetect na yung mga yan. Mukhang bakal to eh. Baka paano kapag napagtripan to ng mga tolongges yan, ipakilo, ano ba malaman ka dito? Kasi mukhang may bebenta mo to sa kalaran eh. Okay. Good question. Alam mo, may tumira. Natuwa lang. Sakyan ko na yung tanong. O yung bibili, OOUD natin. Batas yun. Ano ito? Dahil siguro. Ay, batas So yun. parang narawagan kayo. Protektahan talaga din ng mga residente. Unang-una, ito ay binibili natin para sa kapakanan ng lahat. Katulad halimbawa, yung bidet sa ospital, di ba? Hindi naman yung stainless yun, yung magbibenta. Pero sayang kasi nangihinayang ako. Ito yung mga gamit pampubliko para sa kapakanan ng publiko. Ay pag malasakit nila. Kaya pag may nakita sila na, halimbawa, umaakit sa poste nito, tirado rin nyo. Sumpakin nyo. But kidding aside, pag malasakit, ako naman sinisinop ko lahat ng ating mga resources at gamitin sa kapakinabangan. Isa lang ako ha. Oh, sure. Gagamitin ko yung sarili, takbo na kayo. Hindi. Talaga to. Pang-aberya to. O, pang-dilubyo, aberya. Disaster. Disaster. Ano, takbo na kayo, titirahin na kayo. Saka ano to, hindi ka makakatabi rito pagka Malakas yun. labas ang luga mo rito. Ngayon kung mag-brown out, Meron. Okay, so walang problema na. Kasi pag nag-back down, let's just say, meron naman other means of supply. Tuturo ba yung tao, personal? Tuturuan. Katulad yung ginagawa natin drill. Tuturuan sila para maging familiar sila. Baka akala nila, tanghalian na eh. Kasi sa pier, ganun eh. Pag alas 12, di ba? Chicha yun. Pateng-teng kung tawagin. Pero siyempre, meron pang proseso yun. I-educate pa natin yun. Kaya makiisa sila. It's for their own good. Sige. Okay, Thank you sa inyo. Ano pa yung mga early warning device? Yung mga equipment na kung saan mo din advanced na malaking tulong po yan sa mga disaster. How many ay mabibilang naman natin yung mahal kasi yung
property. Kaya magkalaki ng Sabay-sabay. Sige. Okay. Thank you. Tapos,